sisihan nito at naghihintay ang welcoming party sa Incheon at kahiya-hiya. At ang sabi ko, Panginoon, pagbigyan mo po ako. Panginoon, pagbigyan mo po ako. Panginoon, umiiyak ako. At ipinapadya ko yung paa ko sa flooring ng sasakyan. Panginoon, pagbigyan mo po ako. Ayaw ko kung anong ipinangako ko sa Diyos. Panginoon, pagbigyan mo po ako. Out of nowhere, nasa harapan agad kami ng airport. Ayaw ko paano kami nakarating doon. At nagbulungan sa counter. At ang sabi nung kasamahan ko, kumpadre, maiiwan tayo ng eroplano kung bus lang ito. O pwede tayo mag-taxi. Pero pare, wala nang sisihan. Pasok tayo. At kami po ang kahuli-huli ang pasahero at lilipad na. 30 minutes. At nung nakapasok kami, pansinin po ninyo, ako'y huli, pero ako'y nanalangin. Punong-puno po, fully booked po yung flight. At dahil po sanay akong magbiyahe, tuloy ako sa economy. At ang hinarangan ako ng stewardess, sabi ko, wait. Economy class. My ticket is economy class. No. You are not there. You are upstairs. Sa first class pala ako. So for the first time in my life, I traveled first class. Pag nasa first class ka po, ang legroom po ay napakalaki at pwede kang nakataas ang paa mo ron at espesyal ang iyong pagkain. So I traveled first class in an economy ticket. Gusto po ninyo yun? Yun po yung mangyayari sa inyo. You will experience good and mighty things na hindi mo pinangarap, hindi mo naisipan, pero gagawin sa iyo ng Diyos. Darating ang araw, walang pagkain sa iyong paminggalan, pagising mo sa umaga, punong-puno, may pangpalaman pa. Darating po yung araw pagdating ng taghirap. Amen? Darating yung taghirap, pero hindi ka maghihirap. You will laugh in days of famine. Salita po ng Diyos yun. At hindi yung kayang bilhin ng salapi. Kaya kung ibig mong maranasan ang kabutihan ng Diyos, tapusin mo ang 7 gabi. Amen! Amen! Hindi ko kayo hahamunin kung wala kayong mahihita. Hindi ko kayo hahamunin kung wala kayong mapapala. Nais kong ipaunawa na ito'y itinakda ng Diyos at may mangyayari sa iyo malalaki na hindi mo kayang paniwalaan. Subalit paniwalaan mo na. Amen! Oh, purihin ang Panginoon. At muli, nahuli ako sa flight. At natulog ako sa Vancouver Airport. Sapagkat mali yung naisulat ko. Ang flight back to Philippines, kung ang date ay Huwebes, ang nakasulat ay Miyerkules. Anong dumating ako ng Huwebes, your flight is booked yesterday. You are late. 1 day late. Kaya natulog ako sa airport ng Vancouver for 1 night. Ang sabi ko, Panginoon, bakit napakatanga ko? Alam mo, sa katangahan ko, marami akong natutunan kaysa pinag-aralan ko sa aking pag-aaral. Mas marami pong natututunan sa kabiguan kaysa tagumpay. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang ipagmamalaki ko ay ang aking katangahan. Ang ipagmamalaki ko ay ang aking karupukan. Ang ipagmamalaki ko ay ang aking kahinaan. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka malakas si Kristo. Oh, purihin ang Panginoon. Dahil connecting flight from Vancouver to Seattle. Muli, late ako. So from Vancouver to Seattle, Seattle to Osaka, Northwest. At magsasara na nung dumating ang aming eroplano from Vancouver. Pero dahil espesyal ako sa Diyos, hinintay ako. Amen po ba? Kaya nais ko pong ipaunawa, espesyal ka sa Diyos. Espesyal ka sa Diyos! O, purihin ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, simple lamang po ang titulo, Unstoppable Roaring Lions. Unstoppable Roaring Lions.
And I am practicing it. Unstoppable roaring lions. Kung hindi mo po i-insist ang katotohanan, ikaw po'y laging malilinlang. Sa Revelation 5:5, ipakikita ko po sa inyo kung sino ang tunay na leon. And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So pansinin po natin, ito ay Book of Revelation, and Jesus is known here as the Lion of the tribe of Judah, the root of David. So ang isa pong leon ang hari ng kagubatan. Because he is the Lion of the tribe of Judah, ang ibig sabihin, siya ang mabangis at mabagsik na leon ng lipi ni Huda. Christ is the real and genuine Christ. Antichrist is the imitator of Christ, or the ang tawag po doon ay usurper of the name Christ. So Christ, Antichrist. Ang ibig pong sabihin ng word na anti ay for and against. For 3.5 years, the Antichrist will be kind to the Jews. Pero right at the middle of the 7 years, he will show off his real self. He is Satan, the dragon. So, Antichrist is for, and in the middle of the 7 years, he will be against Christ. Kaya atin pong unawain that Jesus is the Lion of the tribe of Judah. Pero sa 1 Peter 5:8, tingnan mo po yung mandaraya. Ano ang sabi sa 1 Peter 5:8? Ano naman si Satanas? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion. So, leon din siya. Pero siya'y umaatungal na leon na bungi. At yung kanyang mga paa ay walang kuko. Doon ko ilalarawan ang dyablo na siya ay walang lakas at walang kapangyarihan. Kaya wag mo siyang katakutan sapagkat siya ay nagpapanggap na leon at yung kanyang pagpapanggap, siya'y walang magagawang kasiraan sa iyo. Kaya ang sabi rito, be sober. Ano ang ibig sabihin? Maging matino ang iyong isipan. Be sober, ano ang ibig sabihin? Maging payapa ka lang kapag dumaraan ka ng iba't ibang pagsubok. Amen? Kaya kung marami kang utang ngayon, maging payapa ka lang, mababayaran yan sa pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. The best thing in times of tests and trials and problems is to admit that you need God. Because God is more powerful than any other gods. You will know that He is God at the time of your tests and trials and crisis. When you are in an impossible situation, run to no one else but run to that Lion of the tribe of Judah, because He is so powerful that nothing can ever defeat Him. Nakukuha niyo po? Be sober, be vigilant. Maging matino ang iyong pag-iisip. Maging matino ang iyong pamumuhay. Huwag kang masisindak sa problema. Kaya palagay ang loob ng asawa ko. Kahit emergency, hindi nila ako nakikitang nagbabago ang mukha. Sapagkat alam ko ang labanan, takutan. Pag nagpakita ka ng takot, lalo kang tatakutin. Ang gawin mo, tumawa ka, sumayaw ka, magpuri ka. Amen. Be vigilant. Ano po yung vigil? You are watching. Amen po ba? You are watching the defeat of the devil. Binabantayan mo ang pagbagsak ng dyablo sa iyong harapan sapagkat alam mo na si Satanas ay sa iyong talampakan lamang.
The place of Satan is under the sole of your feet. Oh, purihin ang Panginoon. Amen? Malaki ang problema mo. Pare-pareho tayo. Pero ang kaibahan ko sa inyo, ako'y katulad ng leon. Hindi ako kundi siya. Amen po ba? Ang leon po, pag nakita niya yung kanyang lalapain, aatungal siya. Tatakutin po muna niya yung kanyang sisilain. Kaya ang diablo, magkukunwan leon, tatakutin ka muna bago ka wasakin. Remember, Satan is the father of lies. Satan's instrument and weaponry is deception, and his masterpiece is to kill, to steal, to destroy. But the masterpiece of Jesus is to give life in its fullness and more abundantly. Kaya hindi pwedeng pagkatapos nitong 7 gabi ay mahirap ka pa rin. Hindi pwedeng pagkatapos nitong 7 gabi katulad ka pa rin ng dati. No, I don't believe that. So agree with me, I don't believe that. After 7 nights, I am different. Oh, glory, glory, glory. Be sober, be vigilant, be always on the watch, because your adversary, hindi po sinabing enemy. Ang enemy sa Tagalog ay kalaban, pero ang adversary po ay yung tingnan ng root word na adverse. Ang ibig sabihin matindi, kaya adverse, ang ibig sabihin ay walang katulad. Dahil ang isang katangian ni Satanas, siya po ay hindi nagsasawa, siya po ay masipag. Kung sa unang baitang ay hindi kanya mapigil, babantayan kanya sa 2nd baitang. At kung hindi ka pa rin niya mapigil, sa 3rd baitang kanya babantayan. Siya po'y hindi nagsasawa, siya po ay gagawa ng kasiraan. Kaya ang sabi ron, be vigilant. Because your adversary, the devil, dahil ang gusto ng diablo, magreklamo kang katulad niya. Hello? Are you listening? Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Huwag mong kalilimutan na habang ang lupa ay lupa, si Satanas ay maglalakad at gagala sa buong lupa. He has no omnipresence, but he has demons. Kaya ang hierarchy sa Ephesians 6, principalities, powers, rulers of darkness, and spiritual wickedness in the air. 4 hierarchies. Kaya kung iyong unawain, kung hindi ka malalansi, yun pong spiritual darkness, ito po yung makukulit na demonyo. Pag minsan kakatihin ka na lamang na wala naman lamok, may mga pagkakataon po ito yung makukulit na demonyo. Lalo na pag nananalangin ka, nasa aircon ka naman kung bakit init na init ka. Hello. Perhaps, makulit na demonyo ay naggagala. Hello. Center on Jesus, not on the demons. Salamat. Sabihin mo, salamat at ako'y nakaabot ng 4 na gabi. So kung hindi ka kaya nung nasa lower rank ng mga demonyo, ang sasapul naman sa iyo ay yung 2nd rank. Rulers of darkness. Ano po yung rulers of darkness? Ito yung mga mandidinggoy. Ito yung mga manlilinlang. Ito yung sasabihin, ibigay mo sa akin ng pera, ibigay mo ang 10,000, bukas 15,000 na yan. Hello, so palaki-palaki ang mga manggagawa. At dahil alam ng diablo na ang tao mahilig sa pera, tingnan mo sa iyong katabi. Ang tao, ang kahinaan ay pera. Hello? Tanongin mo, ba't hindi ka nakadalo nung 7 nights revival? Wala akong pamasahe. So ang weakness niya, walang pamasahe. Pera yun. Aywan ko po, pero hindi ko naranasang mawala ng pamasahe.
One time nasa isa akong Bible study at ako magtuturo at itinawag lang sa telepono, wala pang cellphone noon. At ang sabi, Brad, ikaw ang magturo mamayang gabi. Pumunta ka dito sa harapan ng UST at gabing-gabi pumunta ako at ang pera ko ay kasyang-kasyang pamasahe pa uwi. Hindi ko alam na uso na pala sa gawain ng Catholic Charismatic ang offering. Hindi ko alam. Kaya nawalan ako ng pera dahil hindi pwedeng hindi ako mag-offering. Ang sabi ko, Panginoon, susundin po kita dahil napakahalaga mo sa akin. Kung kailangan ko pong maglakad, maglalakad ako. So ang hapunan ko'y hopya. Dahil binudget ko na eh. So, ang natira sa akin ay 13 pesos. Buong 10, 3 mamiso, at 1.25 at 1 G's. So, hindi ko makakalimutan ito dahil dun, pag naaalaala ko ang katapatan ng Diyos doon sa maliit kong sitwasyon, sa malaking sitwasyon, ako'y bumabalik sa Diyos. Dahil alam ko kung sa maliit ako'y tinulungan, di lalo na sa malaki. Dahil ang Diyos ay Diyos ng malaki. Amen? Sabihin mo, God is the God of big things. Kaya kahit anong laki ng iyong pangangailangan, kakatagpuin ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, natapos, at nag-aawitan na kami. Oh, I love you with the love of the Lord. Nalakad ako, Lord. Oh, I love you with the love of... Pero pinaghapunan muna nila ako. Dahil nawala na po yung aking pamasahe dahil nasa offering na. Pero handa na po akong maglakad. At iniisip ko from UST to Muntinlupa, mahina rito ang 6 na oras. Pero handa na ako. At nung ako'y paalis na, ang sabi, Brother Greg, salamat sa iyong pagtuturo, na-bless ako. At nag-handshake, isip-isipin mo po, that was 1980s. Uso na pala yung handshake with money. Alam niyo po, hindi ko mabuksan yung aking kamao. At ako'y naglalakad, Panginoon, sana po, ganun pala akong manalig noon, sana po, tama ito sa pamasahe ko. At pagtawid ko ng sa harap ng UST, dahil doon ako sasakay, pagbukas ko, 50 piso, sabog ang luha ko. At ang sabi ko, Panginoon, pamasahe lang ang hinihingi ko. Kaya yung karanasang yon, kung milyon ang hingin ko, baliwala na sa akin sapagkat sanay akong humingi sa Diyos. Oh, glory! Be sober! Kaya huwag kang magrereklamo kung malaki ang bayaran mo. Manalig ka sa Diyos at ikaw ay tatapatan ng Diyos ng kasaganaan. Oh, purihin ang Panginoon. Baka mamaya pag-uwi mo, ang bihira. Pag lulugo-lugo ka, baka ikaw ay maisahan ng kaaway. Amen? Ako po ay walang pagod sa pagtuturo. Lahat ng Bible study pinupuntahan ko sa Central Bank, sa NEDA, kung saan-saan ako'y nagtuturo. Sapagkat ibig ko na masunod ko ang Diyos. At sa sobrang kapaguran ko, ako'y nakatulog. At ginising ako ng banal na Espiritu, katabi mong mandurukot. At nagising ako, tinitigan ko siya, tumakbo. Dahil tingnan ko yung wallet ko, kalahati na, lalabas na. Pero ang banal na Espiritu ay Diyos na nagbababala at magpuprotekta. Oh! Galing kami sa isang Life in the Spirit seminar sa Bagak, Bataan. Kaming mag-asawa. At si Pastor Dexter, maliit pa noon. At lumiliko yung bus na Philippine Rabbit. At ang sabi ng banal na Espiritu, Greg, isara mo yung iyong bintana, isara mo. Sabi ko, ang lakas nitong tinig na ito. Isinara ko. At pagliko namin, nagsaboy ng tubig na punong-puno ng burak at nabasa yung nasa likod ko. Pero kami, prinotektahan ng babala, ng banal na Espiritu. Amen. At yun ang ibig kong matanggap ninyo. Yun ang ibig kong maranasan ninyo, na ang boses ng banal na Espiritu ay maliwanag ninyong matatanggap para ikaw ay iiwas sa mga panganib at kapahamakan. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil,
As a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Huwag kang palalapa. Huwag kang pasisila sa dyablo. At nagsisimula ang paninira ng dyablo kapag sinisisi mo na ang kung sino-sino. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa Romans 16:19, hallelujah. Sa Romans 16:19, for your obedience is come abroad unto all men. Alam mo, ang susi po ng pagtatagumpay, sabay-sabay, obedience. Isigaw mo, obedience! For your obedience is come abroad unto all men. Sapagkat ang iyong pagkamasunurin ay nag-abroad at narinig ng lahat ng tao. Nag-abroad pa lang. Your obedience is come abroad. Nag-abroad yung iyong pagkamasunurin. Amen? Hallelujah. So, for your obedience is come abroad unto all men, I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil. Ibig ko na kayo ay maging matalino sa mga bagay na wise unto that which is good, sa mga bagay na mabuti, at simple, o iyong isa-isang tabi ang mga bagay na masama. So, ang magchismis ay masama, isa-isang tabi mo yon. Ang manirang puri ay masama, isa-isang tabi mo yon. Ang pagsama ng loob ay masama, isa-isang tabi mo yon. At ang hindi pagpapatawad ay masama, itapon mo yon. Ang pagkamagagalitin ay masama, itapon mo yon. Ang pagrereklamo ay masama, alisin mo yon. Simple concerning evil. At kapag nagagawa mo yon, ano mangyayari sa iyo sa verse 20? And the God of peace shall bruise Satan. Saka gagawa ang Diyos para bangasan si Satanas. So pansinin po natin, enemy, devil, Satan, adversary. So dito ay Satan. Ito po yung aktual na labanan. Pag sinabing devil, ito po ay bulungan at siraan. At pag sinabing adversary, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, hahadlangan ka ng dyablo. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. At babangasan ng Diyos ng kapayapaan si Satanas sa iyong... So ano ang gagamitin ng Diyos na pambangas? Ang iyong sakong. Ang iyong talampakan. Hahawakan ng Diyos ang iyong paa at si Satanas ay kanyang ilalagay sa iyong sakong at yung paa mo ay didikdikin na gagamitin ng Diyos para dikdikin si Satanas. Bakit? Sapagkat isinaisang tabi mo ang di pagpapatawad, isinaisang tabi mo ang pagrereklamo, isinaisang tabi mo ang pagkagalit, isinaisang tabi mo ang lahat ng masama, at naging kang matalino sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Hinahanapan tayo ng Diyos at tinitimbang ay sa pag-ibig. If you love, God is with you. If you love not, the devil is with the person, not with you, but the person who don't love. Because I believe you all love. Amen? Tama po ba ako na kayo ay marunong umibig? Bakit impit yung amen? Tama po ba ako na lahat kayo ay umiibig? Purihin ang Panginoon. Therefore, the God of peace shall bruise Satan under your feet. Shortly. Yun pong shortly ay military terminology na ang ibig sabihin immediately. Amen po ba? So, the God of peace shall bruise Satan the moment na iyong pinagsisihan ng iyong mataras na ugali. The moment na iyong pinagsisihan ang iyong pagka-magagalitin at machismis. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Na ang grasya, ang pabor ng ating Panginoong Jesucristo ay sumama sa inyo 24 oras, 7 araw, bawat linggo. Ipinapahintulot ng Diyos ang pagkakamali. 2004, March 4, ang flight ko ay
connecting to Incheon to San Francisco. At ang email sa akin, 11 a.m. sasalubungin ako, kaya kumuha ako ng flight, 11 a.m. ang dating ko on that date. At eksakto po, hindi na-delay yung flight. Alas 11 ang yabang ko pa nung bumaba. Pero yung takot. At ang sabi, Pastor, tandaan mo kahit may visa ka, pag nagkamali ka ng sagot sa immigration, A to A ka. Ano ka yung A to A? From airport to airport ka. Isasakay ka sa next flight pag mali ang iyong sagot. So, nung maalaala ko yun, ninervyos ako. Sabi ko, Lord, baka ako'y mapabalik. Sayang naman yung pamasahe. Lord, kailangan po yung matatakutin ng konti. Ano po? Dahil nag-intercede ako, Panginoon, sino po dito sa mga immigration officer ang lalapitan ko? Tinignan ko yung isa, Lord, mataray ang mukha. Tinignan ko yung isa, naku Lord, mas mabigat ito, baka kung anong itanong sa akin. At tinignan ko yung isang kalbo. Ang sabi ko, medyo stricto rin, pero mukhang Latino. Lord, ito ba? Ito ba? Lord, diyan ka. At ako'y pumila. At ang sabi niya, first time here in the United States? Yes, sir. At ang kanyang sunod na isinagot, bibigyan kita ng 3 buwan. Pare, Pilipino ka pala! Tinakot mo ako! Sabi ko, taga Makati. At ang kanyang apelyido ay Baldado. alam mo, ang Diyos mo, humorous. At tinatakan niya ng 3 months. At nakipag-bargain pa ako. Bro, ayoko ng 3 months. 1 month lang ako dahil may pangako ako sa embassy. Babalik ako after 1 month. Hindi, 3 months ka rito, kabayan. Hindi, kako, 1 buwan lang. At paglabas ko, wala akong nakita sumusundo. At sabi ko, Panginoon, wala sumusundo. Paano ako? Bago ako rito sa San Francisco. At marunong naman akong bumasa ng English. Salamat at tinuruan ako ng aking asawa. Kaya nababasa ko yung English, shuttle for downtown San Francisco. Ang una tren ang sinakyan ko, yung pala paikot-ikot lang sa airport. Akala ko yun na yung tren papunta sa downtown. Sabi ko, ba't narito uli ako? Sakay uli ako. So, ang tanga talaga, no? Dahil para pag kayo'y natanga din, tatawanan ninyo ang inyong sarili. Amen? Pag kaya mong tawanan ang katangahan mo, ikaw ay magiging malusog. Amen? At pag naipatutuo mo ang iyong kabiguan, ikaw ay magiging maunlad. Amen? Oh, purihin ng Panginoon. At sumayakay ako sa shuttle. Ninervyos ako. Ang laki nung negro. Sir, will you go to downtown? Sabi ko, yes sir. Pero ang laki niya, at itim na itim, talagang negrong-negro. At ang sabi niya, I will carry your luggage. Dahil po, pag ikaw talaga ay taga-Pilipinas, maaalala mo, baka itakbo. Narinig ko yung pangangarap ni Pastor Dexter. Ako'y tawa ng tawa habang pinakikinggan ko yung sermon niya noong second nights. Pag inilawas mo raw ang braso mo't nawala ang rilo mo, Pilipinas na yun. At naalaala ko ngayong gabi, pag ikay galing sa Pilipinas, lahat ng tao ay pagdududahan mo. Napakabait pala nung negro. Pero takot na takot po talaga ako. At ako'y nagtatangsuli, protect me from this man. Umakyat po, sa San Francisco po ang mga subdivision pataas, puro bundok. At ang sabi ko, Lord, baka ako ay assassinate dito, baka ako ay isalvage dito. Tatatlo kaming pasahero. Dahil doon pala, hindi naghihintay pag may oras, kahit tatatlo ang pasahero, at nakausap ko yung isang pilay. Ang sabi niya, I am a missionary from South America and I spent my vacation there. So, naging palagay ang loob ko, missionary. Bumaba agad. At ang sabi ng driver, Sir, do you know where the place you will go? I don't know, but do you have an address? Binigay ko yung calling card here. At ang sabi niya, okay. Ang tagal ng biyahe. At huminto sa isang bahay. At ang sabi niya, Sir, this is your place. Pagtingin ko doon sa number, ito nga. At nawala po yung aking
kaba. At sa laking katuwaan ko, binigyan ko siya ng $15. $10 lang ang pamasahe. At tuwan-tuwa yung negro, thank you sir, thank you sir, thank you sir. Sa loob-loobin ko, mabutit ako'y tanga. Kaya po, yun pong mga katangahan ay mabisa sa kalusugan. Kung aaminin mo. Kaya nga ating unawain, kakampi natin ang Diyos. Ngayon, ano po ang layunin kung bakit kailangang magikang kasingtapang ng Panginoong Hesukristo? Para iligtas po ang iyong mga kamag-anak. Para iligtas po ang iyong mga mahal sa buhay. Para iligtas mo po ang iyong mga kaibigan. Para iligtas mo po ang mga kabarangay mo. So, paano mo maililigtas ang mga kabarangay? Kaya po maraming Kristiyano ang mahirap dahil sila'y mga duwag. Excuse me. Kapag ang isang Kristiyano po'y duwag, siya po ay mananatiling maliit ang kalagayan sa buhay. They will stay as mediocre and as average as they could be. Kailangan po ang isang Kristiyano yung matapang. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat ikay matapang. Hello? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay katapangan na nasa iyo. Amen? So, sa 2 Timothy 1:7, na pag-aralan na natin ito, hindi natin titingnan yan. Pero ating unawaing mabuti, ang paglapit sa Diyos ay paglapit ng mga matatapang. Sa Hebrews 4:16, ito ang ating titingnan. Hebrews 4:16, kailangan ikay matapang at ang sabi po dito, hallelujah, sa 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So, come, obtain, find. So, what is the nature of your coming to the throne of grace? Boldly. What is boldly? Na alam mo na ikay diringgin ng Diyos. Na alam mo na tatanggap ka sa hihingin mo sa Diyos sapagkat anuman ang hingin mo sa Ama kay Hesus Kristong pangalan, ibibigay sa iyo. That is boldness. Glory. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain. Hindi po malamya, Panginoon, pagpalain. No! You have to do it forcibly to obtain. Praise God. Mercy. And find grace to help in time of need. At masumpungan mo ang biyaya. Masumpungan mo ang grasya sa panahon na iyong kailangan ito. In time of need, not your need materially, but your need is always grace. Oh, purihin ang Panginoon. 2 Corinthians 12:9. What you need is grace. Sabihin mo sa iyong katabi, what you need is grace. Obtain mercy so that grace will be given to you. Angkinin mo ang awa para ang grasya ay tatanggapin mo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Are you weak? Yan po ang pinagmamalaki ko. Ako'y mahina, ako'y walang alam. Sapagkat kung may alam ako, hindi ninyo ako kaharap. Dahil kung may alam ako, ibabagsak ako ng Diyos dahil ako ay yayabang. Pero ang paglapit ko lagi sa Diyos ay wala akong alam sapagkat marami akong hindi alam. May alam ako pero nagamit ko na yon. Pero yung mga bagay na bago, hindi ko alam. Kaya hindi ako nagtitiwala doon sa alam ko noon dahil yung nalaman ko noong 1980 ay para sa season of 1980. Kailangan ang alam ko noong 1990 ay para sa season ng dekada 90 at kailangan ang alam ko ngayon sa dekada 2011 to 2020. There is always a new process of the anointing of grace. Laging bago ang grasya. Amen? For my strength is made perfect in weakness. Sabihin mo, humble, meek, lowly, broken in spirit, contrite heart. Diyan ka po mag-prosper.
humble, meek, lowly, broken in spirit, contrite in heart. Mababa. Purihin ang Panginoon. Madalas kong maranasan ito. Basta dumating ako sa mga meeting o conference, uupo ako sa huli. At mag-uunahan yung usher at sasabihin, Pastor, doon ka po sa harap. One time sa isang Benny Hinn gathering sa Sofitel, na late kami dahil sobrang traffic. At fully booked po yung conference. At sinalubong kami ng secretary. At ang sabi, kayo po ba si Brother Greg? Ako nga. Sabi, sa loob-loobin ko, paano kaya ako nakilala nito? Nanonood pala sa TV. At ang sabi niya, dito ka po. At kami ay may reserve na upo ang mag-anak doon sa unang table. Pero ang intensyon ko, sa hulihan ako umupo. O, nakatayo na. My grace is sufficient for thee. Because of humility, meekness, hindi ko giitan ang aking sarili. Hinayaan ko lang na ilagay ako ng Diyos kung saan niya ibig. Enjoy where God will place you. Maghintay ka lang sa takdamong panahon at darating din yung oras mo. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manirahan sa akin. At tiyak ko na ang kapangyarihan ni Kristo ay naninirahan sa akin sapagkat tinutularan ko siya na maging mababa, maamo. Ano ang maamo? There is no familiarity. I always treasure the word as though whenever I open my Bible and read through the pages, I consider as though I am first time in reading the Bible. That is a deterrent against familiarity of the Bible. Amen po ba? Huwag kang magiging familiar sa salita. Narito ang iyong buong yaman. Narito ang lahat ng iyong kabuhayan. Narito ang lahat ng iyong proteksyon. Approach the Bible worshipfully. Amen po ba? Kaya nga, unawain nating mabuti. For my strength is made perfect in weakness. Kaya huwag kang magmamagaling. Meekness is a person that he is educable and kind. Laging gustong maturuan at laging mabait. Tinanong ako one time, meron tayong parating na kilala sa daigdig na mga ngaral si David Yonggi-Cho. Pastor, ano ang gusto mong papel? Ito, nilatag niya ang mga papel. Ang sabi ko, ang gusto ko lang, tagabuhat lang ako ng kanyang luggage. Ang gusto ko lang, kung may posisyon na bodyguard na lang ako. At ang sabi niya, sige, ilalagay kita close-in security. At ako po ay, yung dalawa kong gulong, ay kalbo na at wala akong pera. Pero, nagpatuloy ako sa paglilingkod doon sa lalaki ng Diyos. At yung mga kasamahan ko, pag umaga, umuwi. Pero ako, nakabantay ako doon sa kanyang hotel, guest room sa Manila Hotel. Hindi ko siya iniiwan. Dahil ako nga ay close-in security. At nung magkaroon ng kaunting gulo sa EDSA, talagang lumabas ang aking pagka-James Bond. Napakabilis kong magpatakbo. Hindi ko siya iniwan. Nakabuntot lagi yung aking sasakyan. At may kasama akong 2 pulis na nakalabas yung 245 nila. Para bantayan namin. Dahil may threat na siya i-assassinate ng mga North Koreans. Kaya excited ako. Sabi ko, ayos ito, detective story ito. Kaya tulin kong magpatakbo. Yun ang buhay ko. At magagampanan ko itong papel na ito. At sa sobrang pagpapasalamat, yung mga kasamahan kong laging wala, umaga pinatawag kami. At ang sabi, Reverend Yonggi-Cho is so grateful to all of you. 2 lang kami na naruroon. Kasama namin yung 10 pulis na bodyguard at pinagbibigyan kami ng $100.
Sabi ko, may pambili na ako ng gulong. Pag ikaw po'y naglingkod, magkakapera ka. Amen? Hallelujah! So if you are a servant, when you are a leader, you will be still a servant. Ang sabi nung isang lalaking namatay na, pero napakahusay niya sa pangangaral ng himala. Ang sabi niya, Pastor, basta tandaan mo ito, ang unang 7 taon mo, ikaw ay alipin. Huwag mo yang kalilimutan. Ang ikalawang 7 taon mo bilang pastor, alipin ka pa rin, pero mayordomo ka na ng mga alipin. At sa ikatlong 7 taon, pastor, tandaan mo ito. Ikaw ay alipin pa rin, pero mayordomo ka na ng mayordomo. At nung August 7, 2003, ako'y naging mayordomo ng mga mayordomo dahil ako'y ginawang bishop. Amen! Hallelujah! Nakukuha niyo po, laging may prophecy and watch out for the word. And when you hear a prophecy, embrace it. Magtatapos po tayo. Use the anointing for prayer. Use the anointing to save soul. Use the anointing for friendship. Use the anointing. Use the anointing. Sabihin mo sa iyong katabi, use your anointing. Use your anointing to obtain favor. Kung magkukukwento-kwento pa po ako, ang mga taong lumalapit sa akin at ako ay lalagyan ng malaking pera, iyo yan, sa iyong pamilya yan. Yan nais ko pong ipaunawa. It is good to be a servant. Just a servant. And God will elevate you. God will promote you. God will lift you up. Again, please, remain humble, remain meek, remain low, remain with broken spirit and contrite heart. Ang contrite heart po, ang Tagalog ng contriteness, ay nalulungkot ka agad kapag ikay nagkapagsinungaling. Hindi ka tumatagal sa kasinungalingan at ikaw ay nagsisisi agad. That is contriteness. Hindi mo matagalan ang kasalanan. Kaya nga po nais kong ipaunawa sa inyo. Ngayon ang takdang gabi na nais ng Diyos na makilala mo siya sa kaibang antas ng kanyang pagsisiwalat. Tonight, it's a special night for each one of you because God will be revealing Himself in a higher level of revelation that you have never received or experienced once in your lifetime. So bow down your head. Father, you are so good. Bless everyone so that they will be loud and they will be demonstrative of their faiths. Gawin mong maiingay sa kanilang pananampalataya sa iyo ang bawat isa at magpakita sila ng kanilang pananampalataya at makilala ng maliwanag na sila ay iyong mga anak. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ibuhos mo ang daloy ng bagong kapahayagan about you. At sila'y maging maunlad sa pagkilala sa iyo at magpatuloy na kilalanin ka at magpatuloy na mamuhay na umaasa at nagtitiwalay tanging sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus, receive what you heard. And you are full with the blessings of what you heard. In Jesus Christ's name, it will increase, it will abound, and your life will never be the same again. In Jesus Christ's name, and everyone said, Amen. Amen. Hallelujah. Ikaw po ay labis na pinagpala. Please rise. Please rise. And let me pray for you dahil magkakaroon po tayo ng mabilis na pag-uwi because of that GMA News TV para po dun sa discussion about the partition of Israel. Father, bless everyone and prepare everyone for tomorrow nights. Because the 5th night is different from the 4 nights. So bless them. And let them be courageous.